sa Genesis 32. Sige, basahin niyo po ng may boses. Genesis 32, humanda si Jacob na salubingin si Esau. Go!
Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po Panginoon sa pagpapahinto ng ulan, maging ang pagpapaulan. Salamat Lord sa biyaya niyong ito. At nakarating kami ng ligtas. Dalangin Panginoon na yung mga nasalanta Panginoon ay gamitin niyo yun Panginoon para lalong lumapit ang mga nasalanta ng bagyo. At kami Panginoon, ay hindi namin kinakatuwa na nangyari iyon, pero gawin nyo kami Panginoon mapagpasalamat sa pag-iingat, sa provision nyo sa amin, sa pag-iingat sa aming tahanan, sa aming mga pamilya. Lord, hinihiling po namin Panginoon na kayo pong magbigay ng karunungan sa amin, kayong magbigay ng kababaang loob sa amin, tanggapin yung mga salita mo na pwedeng magsaway sa amin, na pwedeng mag-challenge sa amin. Kayo po ang magbukas sa aming puso na tanggapin itong lahat. At sa gayon, Panginoon, ay sa pamamagitan ng aming pag-a-apply ng iyong salita, ay kayo ang maitaas sa aming buhay. Makita na tunay kayong Diyos, nabuhay kayong Diyos sa aming buhay. Mapangaralan ka, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pagpupurit, pagsamba, at pag-aaral ng iyong salita. Purihin ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po umupo na. At pag-aralan natin tong ang ating topic for today. Ano nga yung title? Naalala nyo? Yan. Jacob struggling with God in faith. Sa ibang version, or ewan ko may version na struggling, pero kasi yan yung madalas na nilalagay ng mga, kumbaga, yung lesson ba sa Genesis 32. Pero yung iba, wrestling, no? Kaya, napaka-weird nga, sabi ng marami, na yung pangyayaring ito sa buhay ni Jacob, o yung pong pangyari na ito sa Biblia. Napaka-weird, no? Biglang may isang lalaki, biglang nakipag-wrestling si Jacob, bigla, di ba? Parang weird, di ba? Di ba, meron ba kayong ganon? Meron ganon di ba? Nagkatinginan, naangasan sa tingin. Pero yun, iba naman yun, no? Share ko lang din yung mga sources ko. So, yung mga sources ko, kinuha ko yan, yung iba dyan is sa desiringgod.org, sa God Question. Pati nakinig ako kay Brother Nate Sala or The Wise Disciple sa YouTube kung nakikita nyo siya doon. At etong topic natin, no, yung about kay Jacob, di ba medyo napapyawan natin ni Ate Diana? Naalala nyo? Yung kay Isaac, yung quiet faith. Diba? Medyo napapyawan niya na yung sa bandang yung parang ninakaw or niloko ni Jacob si Isaac para makuha yung blessing ni Esau, 'di ba? Yung kasi nga, 'di ba, kambal sila, pero meron silang difference. Pero kasi si Isaac medyo malabo na mata or malabo na yung mata. Pinagpalit nga ni Esau yung sa pagkain yung niya, no, 'di ba? Dahil nagutom na gutom siya, yung birthright, 'di ba? Yung blessings. Pero bago pa 'yun, syempre, meron ng pangako ang Diyos or meron ng pinakitang ang Diyos sa kanila na yung bunso nga ay mas magiging siya yung kumbaga siya yung paglilingkuran nung panganay. So may ganun na, bago pa yon. Tapos kapag nalaman mo yung story ni Jacob, di ba? Parang punong-puno ng struggle, di ba? Dahil sa masamang ginawa na panduduyan niya sa kapatid niya, no, paggagaw ng blessings yun, di ba? Struggle yun kasi kasalanan mo. Meron ba kayong ganun? Nag-struggle ka kasi kasalanan mo eh. Marami, no? Palagi pala. Di ba? Tapos, doon naman, dinuya naman siya
'Di ba nanduya siya nung una kay Esau. Ngayon, pagdating niya dahil tumakas siya, dahil gusto siyang patayin ni Esau dahil sa ginawa niya. Pumunta naman siya kay Uncle Laban niya na naging ano niya, na naging father-in-law naman niya dahil pinakasalan niya sino na una? Si Leah. Pero ang gusto niya si Rachel. 'Di ba? Dinuya siya ng kanyang iba pala yung nakasama niya sa kama. Iba pala yung pinakasalan niya, no? Parang ang weird din no? Paano nagkamali no? Magkamukha ba sila? Pero description mas maganda talaga si Rachel, 'di ba? Madilim. Oo nga, wala pa kasing nun Wala pang LED lights. Wala pang Kaya, 'di ba? Nagmanipula siya, nagkaroon siya ng struggle. Minanipula naman siya, nag-struggle naman siya kasi bakit? Imbis na 7 taon lang siya maglilingkod kay Laban, kay Uncle Laban, naging 14 years or more. Dahil mas gusto niya talaga si Rachel. Mas gusto niya makuha si Rachel. Kumbaga, mapangasawa, I mean. Niloko siya, nag-struggle siya doon. Wala siyang ginawang masama. Pero, ginawan siya ng masama, di ba? So, in both ways, gumawa ka ng masama sa iba, nag-struggle ka. Pero minsan, wala kang ginawang masama. May ginawang masama. So, ang struggle, inevitable. Hindi may iwasan. Di ba? Lahat tayo mag-struggle. Pero kahit ganun pa man, nangako si Yahweh kay Jacob na magiging dakilang bansa siya. At pag naging bansa siya, magiging pagpapala pa siya sa mga bansa, sa lahat ng bansa. Sabi dito sa Genesis 28, yan sabi dito, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan. I-skip na natin dito. Yan, sabi dito, ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok. So, ibig sabihin, sobrang dami. Lalaganap sila sa 4 na sulok ng daigdig. Ano yung 4 na sulok ng daigdig? North, South, North, South, East, West. Sa pamagitan mo at ang iyong lahi ay pagpapalain ng lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita. Oh, susubaybayan kita! At ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupang ito. So, yun. Galing siya kay Uncle Laban. Sinabihan din siya ng Diyos na bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang, no, sa Kanaan, if I not wrong. At matapos ang struggle, may bagong struggle, 'di ba? Kasi yung babalikan niya, nandoon yung mortal enemy number 1 niya. 'Di ba? Yung inalisan niya nung una. Sino, Clark? Sino yung kaaway niya? Pinamatindi niya kaaway, yung papatay sa kanya? Si Esau. Oh. Yan. At matinding struggle talaga yon. Galing siya sa struggle, pupunta na naman siya sa isang struggle, At may struggle din siya sa asawa niya. Bakit? Kasi nga, nagtutunggali din yung asawa niya, may alitan din, di ba? Paramihan tayong anak. Parang ganun, di ba? Kung sino mas marami anak, di ba? Parang sino mas kay Jacob, di ba? So yun, marami siyang struggle. At meron tayong makukuhang magandang prinsipyo sa struggle ni Jacob na mapupulot sa buhay niya. Kaya pag-aaralan natin naman, kung lahat magkaka-struggle, wala makaka-expose sa struggle, pero pwede kang mag-struggle well. Tama? Ang struggle, parang struggle di ba masama? Pero samahan natin ng well. Mabuti na.
May struggle tayong lahat, pero kapag ginawa mo ng tama, nakasama ang Diyos, nang may pananampalataya sa Kanya, magiging mabuting struggle na yan. May mabuting outcome. So, how to struggle well with God in faith? Paano? Mag-umpisa na tayo sa ating first point. Ito pong unang first point. No? Struggle well with God in faith by humility. Pero gusto ko yung lagay. By prayer. Baga, humility. Nung pabalik na siya, nung pabalik na siya, ay alam niya yung kakaharapin niya na matinding pagsubok. Kaya, ang naisip niya agad, magpakumbaba, di ba? Na hingin yung tawad ni Esau. Di ba? Magpapadala siya ng maraming baka, asno, tupa, lahat ng kaya niyang i-offer or parang peace offering, ibibigay niya para lang hindi siya siguro patayin. Gusto niyang ma-reconcile, gusto niyang makipagbati sa kanyang kapatid na si Esau. Na 20 years na bago pa nung 20 years. Ibig sabihin, no? Sa tingin niya, 20 years, after 20 years, gusto pa rin siya patayin ng kapatid niya, no? Meron ba kayong ganong galit? Na umabot ng 20 years? Sana nung 10 lang, kalahati lang. Sana hindi. Ayan. At yun nga, nagpangumbaba siya dito. And sabi ng enduring word, yun hindi ko pala nasabi na isa ko pang sources, yung enduring word ni David Gusick, na hindi siya doon nagyayabang, hindi niya ginagamit pangyabang yung kanyang ino-offer. Dahil tinatry niya lang ma-anticipate yung iisipin ng kanyang kapatid na ito, galit sa akin to. Unahan ko na. Maganda dapat yung entrada ko. 'Di ba? Maganda dapat yung ibibigay ko agad sa kanya para makalimutan niya yung galit niya. Pero ang kinabahan siya. Bakit siya kinabahan? Kasi may 400, no? Nasaan ba dito nakalagay dito? Ayun. Pagbalik niya ng sugo niya, nakausap niya ng sugo niya si Esau, at may kasamang 400 lalaki. So anong isipin mo nun? Ala, ready to. Ready talaga ang patayin na ito. Paranoid ka nun, no? Pag ganun. At syempre, sa tingin ko, hindi sila ready sa labanan. Natakot siya. Pero mababasa natin anong inuna niya. Anong inuna ni Jacob? Mas inuna niyang solusyonan yung problema niya, yung struggle niya, kaysa manalangin muna at hingin yung tulong ng Diyos. So, humility, mas may kita yan kung inuna mo ang Diyos sa struggle mo. Amen ba? Kasi alam mo bakit? Kapag pag inuna mo yung solusyonan yung struggle mo, halimbawa, may time ka naman, Hindi yung, kumbaga, on the spot, di ba, na struggle mo. Kumbaga, wala ka ng time manalangin. Pero ito, may time pa siya manalangin eh. Kaya nga after nun, nalaman niya, natakot siya, nanalangin si Jacob. Nanalangin naman si Jacob, pero hindi yun yung unang step niya. Gets niyan? Na para bang kaya ko to.
kaya kong solusyonan agad to na walang part ang Diyos sa buhay ko. Na parang, halimbawa, next day pa, di ba? Gagawin ko lahat ng mga kaya ko without praying. Gagawin ko lahat ng mga kaya ko, lahat ng meron ako. Parang ganun, no? Yung ginawa ni Jacob. Bigay ko lahat ng ko. Pero hindi niya pinanalangin na sa Diyos na may kakayahan, di ba? Pati nga, di ba, damdamin, kayang palambutin ng Diyos? Naniniwala kayo doon? Na yung damdamin ng kung sino man, kayang palambutin ng Diyos. Ginawa niya muna yung mga kaya niya na hindi muna manalangin. So, kung you will struggle well with God in faith if you pray first. Amen ba? If you pray first. Magpapakita yun na kahit meron ka, kahit may kakayanan ka, hinahayaan mo ang Diyos na mas may control sa lahat, na mas mauna. Amen ba? Na mas mauna kaysa kakayahan mo. Sa panahon ng iyong struggle, kapatid, may kababaang loob ka ba na lumapit muna sa ating mabuting Diyos? O sinusolusyonan mo agad gamit ang iyong kakayahan? Pero, it's good na nagpray pa rin naman si Jacob, di ba? Mabasa natin yan dito. Na nagpray pa rin siya. Pero, bago siya magpray, nalaman niya muna na, ay, hindi ko pala kaya. Di ba? Parang ganun. Ginawa ko yung lahat. Tapos, na. Ay, hindi ko pala kaya. Kaya, mag-pray na ako. Hindi. Maganda, mas mauna mag-pray. Pero, sabi dito sa enduring word, na it was good, yung takot ni Jacob. Diba? Na hindi siya sobrang confident. Because it led him to prayer. And sa verse 10, may kita mo dyan sa verse 10 na sabi niya dito, na tinignan niya ulit yung yung sarili niya, no? Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahan loob niya sa akin. Kumbaga, imbis na magmayabang siya, kumbaga pinakita dito yung na wala siyang kakayahan. Kumbaga, it led him na maging humble or i-review yung kanyang buhay na ginawa ng Diyos sa kanya. Diba dito? Sinabi niya, hindi ako yung hindi yung lakas ko yung nagdala sa akin dito nung tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Kumbaga, hindi yung kung anong meron ako, yun yung nagpa-survive sa akin. Parang ganon. Sinasabi niya na, hindi dahil sa kung anong meron ako, anong kakaya meron ko, hindi yun yung nagtawid sa akin, kundi yung paggabay nyo. Sabi niya, siya lang mag-isa halos. Or, ano sabi niya dito? Wala akong dala, kundi tungkod. Ngunit, ngayon pagbalik ko, 2 pangkat na aking kasama. Kumbaga, nag-prosper siya, hindi dahil sa sarili niya. No? Pag napunta ka sa struggle, mas maganda na isipin mo kung ano yung wala ka, kaysa kung ano yung meron ka. Nagets yan? Kumbaga, ano yung, pag inisip mo kasi kung anong meron ka, parang yun yung magiging solusyon mo. Pero kapag when you struggle well with God, ang maisip mo, yung Diyos yung may solusyon, hindi ikaw. Amen ba? Nagets niya ba yan? Hindi ba kayo naligaw? Yan. And Jacob's fear was good because it led him to seek out a suitable promise from God. Ito, tingnan natin dito. Yan, nanalangin si Jacob. Nakita niya dito, binalikan niya yung promise ng Diyos. Yung utos sa kanya ng Diyos. Sinabi mo, bumalik ako dito, Lord, sa aming lupain. At hindi niyo ako papabayaan, sabi dyan sa
verse 9. Hindi niyo ako pababayaan. 'Di ba? Binalik niya 'yun. So sa ating struggle, when we start with prayer, with humility, tignan natin yung sinabi ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Amen ba? So yan, start with prayer or struggle well with God in faith by humility. No? Kapag ma-pride ka, you will not struggle well with God. Kasi ayaw ng Diyos, syempre, ng prideful. So yan. Seryoso nyo guys. Yan. So, pero sana naintindihan nyo yung ibig sabihin ko. Struggle well with God by humility. And now, ang next natin, ito madalas yung nakikita ng bawat nagbabasa netong part nung sa chapter 32 nang nakipagbuno na si Jacob sa lalaki. Mamaya discuss natin yung lalaking yan. Struggle well with God in faith by surrender. Mababasa natin dito na nang gabing ring iyon, gumising si Jacob at tinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa. So yan, pinauna niya. 11 anak at dalawang asawang lingkod. Pagkatapos, may tawid ang lahat ng niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Yan, so may parang personal siya. Ang tawag dito, alone time, parang ganon. Mag-isa siya, no? Nag-iwan siya. Doon, nakipagbuno sa kanya. Parang bigla, no? Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki. Ano kaya yung approach yan? Biglang, hanggang magbukang liwayway. Sino kaya nag-approach? Biglang naisip ko lang ngayon, sino kaya yung nag-approach? Siya, nakipagbuno, o yung bigla siyang ganon? Pero parang wala akong nabasa dito. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob. So hindi siya nananalo, no, yung lalaki kay Jacob. Hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Alam niyo yung nalinsad? Dislocate. So, paano yun? Hinampas. Pak. Mahilig ako manood ng mga mga nagbabalik ng shoulders. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. So, yun pala yung pakay niya. Wika ni Jacob. Yan. Ito, tingnan natin yung big idea dito. Ito yung big idea natin. You can truly surrender on God. Talagang, you can truly surrender, no? Isuko mo yung sarili mo. Totoong kumbaga may isusuko mo yung sarili mo sa Diyos when you realize that faith in God is all you have. Pag na-realize mo na ang pananampalataya lang sa Diyos ay yun lang yung meron ka. Mababasa natin sa mga naunang verse na para bang, sa iba kasi parang nanuhol si Jacob, di ba? Parang mukha siyang nanuhol. Pero yung ibang scholar na kumbaga parang papakita ng humility. Pero parang gusto niya, di ba? Na ito, peace offering ko ni Jacob. Yung kanyang ari-arian kay Esau para mapatawad. Pero pag mababasa natin, after ng chapter 32 sa 33, sinabi niya dito na hindi ko na, kumbaga parang sinabi niya, hindi ko na kailangan yan, sapat na ang kabuhayan ko. Kumbaga, hindi interesado si Esau dun sa i-offer ni Jacob, di ba? Pero alam natin, di ba, na maganda yung nangyari dyan bago i-offer sa kanya. Paano kung halimbawa hindi maganda yung sa kanya, pag-welcome sa kanya ni Esau, no? Di ba? Pagdating niya, galit na galit. Ito i-offer namin. Hindi ko kailangan yan. Mas mayaman ako sa iyo.
I don't count money, I kilo money. Kung alam niyo yung we kilo money. Di ba? Paano kung ganun? Anong i-offer pa ni Jacob? Walang kwenta sa kanya yung, walang kwenta kay Esau yung i-offer niya. Anong ibabala ni Jacob para patawarin siya? At isa pa, parang malas din si Jacob. Bakit anong nangyari sa kanya nung gabi? Mag-isa siya. Naipag-wrestling siya, di ba? Anong nangyari sa kanya? Ano siya? Ganon-ganon. Ika-ika siya. O yan, tama yung word mo. Di ba? Paano siya tatakbo? Di ba hindi siya makatakbo? Parang malas naman, di ba? Na-injured siya kung kailan siya may kipagkita kay Esau na balak siyang patayin. Nakakala niya balak siyang patayin. Wala rin siyang may offer kung mayaman din si Esau. Hindi niya kailangan. Hindi niya kailangan yung i-offer ni Jacob. So, paano makikipaglaban si Jacob? Hindi rin siya makakatakbo. Kaya ang pagsuko sa Diyos, ang totoong tagumpay. Amen ba? Ng pagsuko sa Diyos. Paano natin makita dyan yung pagsuko? Yung surrender. Balik tayo sa bigagdiya natin, no? Na kung wala ka na, kung wala kang magagamit sa struggle mo, doon ka lang ma-realize na mag-surrender kay God, di ba? Na doon mo lang maiisip na siya lang din yung kailangan mo. Kasi wala ka nang magagamit eh. Wala nang magagamit si Jacob. Tinuturuan siya ng Diyos dito sa pangyayaring ito. Sabi dito, if necessary, sabi ni John Bloom sa God Desiring God, sabi niya dito ni John Bloom, if necessary, God will cause us to limp to increase our faith. Not in ourselves, but in God. Kapag tayo ay nagsistruggle sa ating buhay Kristiyano, hindi niya hinahayaan ng Diyos na para lang pahirapan tayo dahil sa wala lang. Ginagamit ng Diyos ang struggling situations natin para may baguhin sa atin. Amen ba? May baguhin sa atin. Si Jacob ay kilalang mandurugas, di ba? Nandaya siya. Minanipula niya yung blessing. Parang minanipula niya yung blessing na mapunta sa kanya na hindi way ng Diyos. Na obviously hindi way ng Diyos, di ba? Way ba ng Diyos na maduya? Hindi yun way ng Diyos. Ginagamit niya yon ng Diyos yung struggle para baguhin si Jacob. Na ang ibig sabihin nga ng Jacob, alam nyo? Heel grabber. Or sa ibig sabihin din ng iba. 'Di ba kapag nung pinanganak sila nakawak siya sa yun? Hindi, sakong. Yan yung right word, sakong, yung heel. Tapos, nanduya din siya. Gusto niya, nakokontrol niya yung lahat ng bagay sa sitwasyon. Ano yung mangyayari. Kahit na sinabi ng Diyos na siya yung pagpapalain, di ba? Na paglilingkuran siya nung panganay, ibig sabihin siya yung ibe-bless ng Lord. Pero be-bless din naman si Esau. Pero mas angat nga lang siya. Pero ginawa niya yung sarili niyang way. Kasi gusto niya i-control yung mangyayari sa buhay niya. Kung paano siya magpa-prosper. Pero hindi yun. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya binago siya ng Diyos sa pamamagitan ng struggle. And
Ano ba yung ginawa ng Diyos para mabago si Jacob? Tinanggalan niya ng control si Jacob. Di ba? Anong tinanggal niya kay Jacob? Yung paraan ng pagkatakas, no? Paraan ng pagtakbo, no? Hindi na makakatakbo. Hindi na si Jacob aasa sa sarili niya. Aasa na siya. Hindi na siya aasa sa diskarte niya. Aasa na siya sa kapangyarihan lang ng Diyos. Sa time na yon. Natutong mag-surrender si Jacob sa ating Diyos. Diba? Nag-pray siya. Pero parang hindi pa rin siya, nag-pray nga siya, pero parang wala pa rin siyang, kumbaga, hindi siya fully surrender sa ating Diyos. May mga diskarte pa rin siyang ginawa. Pero nung point na makakasama niya na, kumbaga, kakaharapin niya na si Esau, wala na siya. Wala na siyang control sa lahat ng yun. Pero sabi sa kanya ng Diyos, hindi siya pababayaan, di ba? Pagbalik. So yan. Surrender. How to struggle well with God in faith? By? Una? Humility. And by? Surrender, no? Paano kikilos ang Diyos sa buhay mo kung feeling mo mas magaling at mas marunong at mas malakas pa sa Kanya? Paano kikilos? So, kikilos ang sa Diyos kung nag-surrender ka sa Kanya. Do you surrender your struggles, your ambitions, your bad habits, your sin, and everything in your life? Yung sin, madalas ayaw natin i-surrender yan. Kasi yun yung sa tingin natin, yung gina-justify natin na hindi kasalanan to, pero kasalanan pala. Akala natin magpapasaya sa atin, magbibigay ng tagumpay sa atin. Pero hindi. I-surrender mo yan sa Diyos. Kung ano man yan. Ambition, struggle, plans, everything in your life. At kailangan mo munang mag-surrender sa ating Panginoon bago ka maging sa next point natin. Maging dependent sa Kanya. Kailangan mo muna i-surrender yung sarili mo bago ka maging dependent. Parang halos magkano sila? Halos malapit na synonym. Pero hindi, may difference yan. Ano yung surrender? Tignan natin muna sa google.com. An act of letting go. Surrender means giving up your own will. Resistance or fight. An admission of limits. So, admit mo na hindi mo magagawa yung isang bagay or makokontrol yung sitwasyon. Active to, not weak. Surrender means hindi ibig sabihin yan. Kasi pag surrender, parang weak kayo, no? Parang talunan no? Pero when you surrender on God, hindi yan. True surrender takes courage because you choose to stop relying. You stop relying on yourself, on your pride, or on your kakayahan. At ito naman yung dependence. Ongoing condition. Dependence is the state of relying on another person or on God. Relying on God. You should surrender bago ka maging dependent sa Diyos. Alamin mo muna na hindi mo kaya. Ngayon, kung hindi mo kaya, lilipat ka kung sino may kaya. Di ba? Kasi kung kaya mo, magde-depend ka pa ba? Di ba? Tama? Kung kaya mo, so, yan, yung dependence. So, dito, tignan natin sa ating text kung saan natin nakuha yan. Diba, naiwang mag-isa si Jacob. At sa verse 26, sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Sabi dito ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Di ba parang, hindi, mukhang siyang nananalo siya Di ba? Parang nananalo siya, Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan.
Ang sinabi ni Jacob sa Diyos na hindi niya bibitawan siya, para bang pagpapakita na malakas si Jacob, no? Tama? Parang malakas ni Jacob. Ngunit may kita natin yung dahilan ng kanyang matinding pagyakap sa Diyos. Pagyakap. May kita natin dito na bakit niya ayaw bitiwan. Kasi gusto niyang, ba't ayaw bitawan ng Diyos ni Jacob ang lalaki? Na-spoil ko na. Bakit? Kasi gusto niyang basbasan siya ng Diyos or ng tao. Kasi nakalagay na dito eh. May kita natin dito na parang sinasabi ni Jacob na nakasalalay ang buhay niya. Hindi dahil malakas siya, kundi nakasalalay ang buhay niya sa Diyos na niyayakap niya ng mahigpit. Kaya masabi natin ito'y pagpapakita ng pagiging dependent ni Jacob sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nakita natin yan? Nakita nyo? Nagets nyo? Nagets mo bro? Hindi yung pagpapakita yung pagyakap niya, hindi pagpapakita ng lakas niya, ng kakayahan niya, kundi may kita mo sa mga susunod na verses, dahil Diyos lang ang may kayang magsolusyon sa kanyang struggle na hinaharap. Ikaw kapatid, gaano kahigpit ang yakap mo sa ating Diyos sa araw-araw? Gaano kahigpit ang yakap mo? Baka hindi ka yumayakap ng mahigpit kasi feeling mo kaya mo yung struggle. Tuwing ikaw ay may pagsubok at kinakaharap, yumayakap ka ba sa ating Diyos? Kaya ito yung big idea natin dyan. You can truly be dependent on God. Dinagdagan ko na, yung surrender, di ba kanina, when faith in God is all you have. Pero, dapat pala nilagay ko dyan, you can truly be and dependent on God when faith in God is all you have because you realize that faith in God is all you need. Yun lang ang kailangan mo. Hindi yung kakayahan mo, yung tiwala mo sa sarili mo, yung kakayahan mong i-control yung mangyayari. You can really be dependent on God when faith in God is all you have. And because you realize that faith in God is all you need. Yun lang tanging kailangan. Dahil dito, when you are dependent on God sa struggle mo, anong magiging magiging pakiramdam mo or pakiramdam mo, anong magiging pagtingin mo sa struggle? Peaceful ba? Magiging mapayapa ka ba or parang tarantan-taranta ka pag dependent ka sa Diyos? Kaya sabi niya ni John Bloom, all of our struggling with God in faith leads to peace. With God kasi. Amen? If you're dependent on God, magiging peaceful ka talaga. Kapag dependent ka, hindi mo hawak yung control at mangyayari. At kapag alam mong dependent ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at may control ng lahat, mapapanatag ka. Nagets ba yun? Nagets, Edris? Nagets naman? Yan. Sana susundan niyo ako. At ito, tanong natin. Do you worry, depress, feel anxious because of your struggles? Depressed ka ba? Nag-worry ka ba? Or may anxiety ka na dahil sa struggles? Find rest on God. Dahil sabi sa 1 Peter 5:7, sa English, sa Tagalog na lang, basahin nyo. 1, 2, 3, go. Yan, nagmamalasakit si Jesucristo.
nagmamalasakit sa atin. We are His follower and nagmamalasakit siya sa atin. So, ito pang isang natin, magiging big idea natin. Ano nga, how to struggle well with God base sa ating ngayon. Pwede nyo pang dagdagan yun. Hindi ko alam kung meron pa akong nakalimutan. Pero, ano yung tatlo natin? How to struggle with God? Struggle well with God in faith? By humility? Surrender. By dependence. Yan. Sana yan. And, you will know if you struggle well with God in faith if something changes on you. Tama? Malalaman mo kung hindi ka nag-struggle well, if changes yun naman, pasama. Pero if you struggle well with God in faith, pag nagawa mo yun, may nagbago sa'yo for the better. At yun talaga yung tagumpay. Naging better ka. Meaning, mas naging mapanalangin ka at mas lumalapit ka sa Diyos. Yun yung changes nun. No? Sabi dito, malapit tayo tapos. Dito sinabi dito sa yan, tinanong ng lalaki kung sino siya. Yan, ito yung di-discuss natin. Yung lalaki dyan, marami nagsasabi, or ano naman siya, obvious naman siya, na it's God Himself. Or yung iba in-interpret na angel or theophany. Kumbaga, nagmukhang tao, nagmanifest bilang tao yung Diyos. Or mas nag-agree ako, it is Christ in pre-incarnate form. It's Christ in the Old Testament. So, yan. Kaya sinabi niya dyan na Peniel, ginawa niyang Peniel, di ba? Pangalan yung lugar kung saan siya naipagpuno. Kasi nakita niya daw, ibig sabihin nun, nakita niya daw face-to-face yung Diyos. At ito yung changes sa kanya. Ano na si Jacob ngayon? Ito na siya. Your name shall no longer be called Jacob but Israel. Ito sa enduringword.com. The name Israel is thought by many to be compound of two words. So yung Israel daw, made up of Sarah and El, meaning fight, struggle, or rule. Yung Sarah, yung El naman meaning God. Kaya 'di ba? Elijah. Yan. Mga may El. Some take the name Israel to mean he who struggles with God. Yun daw yung ibig sabihin ng Israel sa iba. Pero sa mga ibang Hebrew name, sometimes God is not the object. 'Di ba dito makikita mo na he who struggles with God. Parang yung God yung object. Pero sa ibang mga pangalan like Daniel, ang meaning, 'di ba, God judges. Hindi naman he judges God. Daniel. Kaya pwedeng makita natin yung principle na to na sa atin, it likely means Israel, God rules. Kapag ang Diyos ang namamahala at namumuno sa iyo, talunan ba o tagumpay? Tagumpay. When God rules in your life, when Jesus Christ rules in your life, panalo ka, tagumpay ka. Katulad ni Jacob, tagumpay siya. Amen ba? So, let me share a little bit experience. Kasi dahil naman character naman natin si Jacob, no, na kilalang cheater. So, I will share my story din about being a cheater. Yan na, bigla nagising oh. Nung ako yung mga third year high school, third year high school ako to third year college,
yan yung pinakamalakas kong mangopya sa pinakamahirap na subject, tsaka sa parang nung college lalo na yung mga, ang tawag dito? Yung mga minor subjects. Kasi hindi ko binibigyan importansya yung mga minor subjects eh. Pero mali pa rin, di ba? Tama ba? Mali yung mga opya? Kahit ano pa man yan. Tama, mali. Tama na mali siya. Oh, yan. Tapos may naalala ko nga yun, nung nagdi-discuss kasi si Pastor Enrico, may time na nagiging manhid ka talaga. May time na nagiging manhid na ako. It's normal na mga opya na lang. Ng homeworks, ng quizzes, ng exam. Bakit? I don't struggle kasi well with God in faith. Gusto ko laging madalian. Gusto ko laging na mas aasa na lang ako kanino? Sa Diyos? O sa katabi ko? Sa matalino kong kaklase? Totropahin ko yan. Kakausapin ko. Kahit mukhang, hindi naman kasi may matalinong classmate na medyo may ganun. Pero matalino siya. Matalino niya. Diba? Pero ang magandang nung kumbaga nung medyo na kami, nasharean ko siya. Kumbaga, at naging Christian din siya. Naging Christian siya dahil sa lola niya. Pero naumpisahan ko na after third year. Kasi kasagsagan ng third year, di ba? Sabi ko sa inyo, third high school, third year college. Hindi ko nga pinapanalangin na pumasa ako eh. Kasi alam ko may mga kopya naman ako eh. Ayoko rin isuko yung pangopya. Panalangin, Lord, Noy, tulungan niyo, huwag na ako mangopya. Oo. Diba? Ganon, kasi naging manhid na rin ako. Yes, pumasa, nakakatawid. Pero I don't really feel victorious. Hindi ako tagumpay doon. Naging talunan ako doon. Kasi, pag nangopya kami, natunan ka ba? Wala. Di ba? Paano bang opya? Wala ako natunan. Magsak pa nga ako eh. Bagsak ako. Nag-summer class ako. Nung nag-summer class ako, hindi na ako nangopya. Hindi yan. P62. Pumasa naman ako ng thermodynamics. P62. Pero, baka iba yung P62 nyo nun. Pero baka pares din, mga ganun. Yung mga electromagnetic. Kasi hindi rin pumapasok yung ko eh. Pero kahit hindi pumapasok yung professor ko, dapat syempre nag-aral ako, di ba? At yun. Pero when I humble myself and pray to God, na Lord, tulungan niyo ako nahirapan ako sa subject at ayoko na mangopya. Kailangan ko matuto. At syempre, yung paraan na gusto akong i-bless ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pangopya, di ba? Hindi. Gusto akong i-bless ng Diyos, naniniwala ko, sa pamamagitan ng pagre-review, pag-aaral mabuti. Hindi ibig sabihin na mag-pray ka sa Diyos na, Lord, pumasa ako sa year na to, hindi ako mag-aaral. Hindi yon. Ang will ng Diyos, mag-aral ka mabuti. Yan. I-surrender. Sinurrender ko yon sa Diyos. To stop cheating and start studying. And be dependent on Him. At hindi sa mga klasiko. That's where I found the real victory by the help of God. So sana kayo, i-share niyo yan mamaya, yung mga ganyang panahon nyo. Baka mapalakas natin yung iba nating kapatid. At kung may struggle ka naman, hindi ka nagtatagumpay,
You don't struggle well, papanalangin ka namin. So ito yung final thoughts natin. What do you really need from God right now? Ano yung hinihingi mo sa Diyos ngayon? What blessings do you want from Him? How badly do you want it? There are times when God only releases His blessings on us. Binibigay niya lang yung blessing sa atin after ng mahabang panahon. Minsan pa nga yung struggle is may sakit, kumbaga may pain, hindi madali. Pero kapag dumating na yung struggle, sana ito matandaan nyo. Struggle well with God in faith by humility, by surrender, and by dependence. No? At hindi ka nag-iisa sa struggle. Amen ba? Lalo na kung may Jesucristo ka na. Pero kung wala ka pang Jesucristo, manampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo siya. No? At hindi ka niya pababayaan, di ba? Cast all your cares on Him, for He cares for you. Amen ba? And memory verse yan ha. Dapat next week memorize nyo na yan. 1 Peter. Yung English yan, memorize nyo kasi maikli lang eh. Ano nga? 1 Peter 5:7. Natandaan nyo ba? 1, 2, 3, go. Ayan, kabisa din yan. Tatanayin kayo mga hindi ko nakitang next week. So yan, tayo po tayong lahat. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat Lord sa salita mo na patuloy nagpapaalala sa amin na walang mangyayari sa amin kung wala ka sa buhay namin. Yung pagtatagumpay, minsan nakakala namin na control namin yung isang sitwasyon, ay hindi pala kakahitnan natin nun ay tagumpay, kundi kabiguan dahil wala ka doon. Dalangin ko, Panginoon, na lagi kaming yumakap sa inyo sa araw-araw ng aming buhay, lalo na sa aming mga struggles. Higpitan pa namin ang yakap sa inyo. At kayo ang manguna sa amin. Dahil alam namin, kapag ikaw nauna sa buhay namin, ikaw yung nanguna sa aming buhay, magtatagumpay kami para sa iyong kalwalatian. Ang pagtatagumpay namin, Panginoon, naniniwala kami, ay para sa iyong kalwalatian. May taas namin ang inyong pangalan sa aming buhay. Patawarin niyo kami, Panginoon, kapag tuwing kami walang tiwala, walang pagnanampalataya sa inyo, sa aming mga struggles. Ibalik niyo kami sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat, Lord, sa araw na ito, sa salita mo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. Ito po yung ating tanong.